Welcome po mga kabayan sa isa na naman nating reaction video at ang re-reactionan po natin ngayon ay ang mga argumento at mga sinasabi po ng DDS na hindi na daw po mai-impeach si Sara Duterte dahil lamang na daw po sa boto. Yan po mga kaibigan ang kanilang pinagdidiinan sa mga comments, 'di ba? Sa mga pages nila sa Facebook. Oh, ganyan po ang kanilang mga nasa kokote, mga kaibigan. Pero bago tayo mag-comment, bago tayo mag-reaction, panoorin po muna natin tong video ni Senator Ping Lacson. Ako sa ipang issue na naman. So syempre uupo ka as West, 'di ba? Judge, darating na impeachment trial, 'di ba? Na July 30. So for now, how do you view this development? Kasi syempre nadagdag sa prosecution panel si former Senator Laila de Lima at ang batikang din na abogado nasa akbayan si Chel Jokno. So how do you view itong development regarding ito, especially in the wake of the Hague factor? My position remains the same, hindi magpapalit. Although sinasabi ng marami, political pero ang process. dapat patanaw ng bawat senator judge, yung ebidensya, dapat evidence-based, pure and simple. Hindi pwede, okay, may kasama na doon siyempre yung emotion, yung alliances, kung sino yung kakampi. Pero at the end of the day, sitting as a judge, dapat talaga ebidensya. Kaya ang lagi ko ina-advise sa prosecution team, kung gusto niyo makakuha ng conviction at makakonvince ng at least 16 senators to convict, pagtibayan yung inyong ebidensya. Kasi kami, while may mga appreciation na ng evidence. Oo, di ba? Oo, kasi nakakahiyaring magpaliwanag sa publiko na nag-convict ka na kapos naman sa ebidensya. Kita-kita naman yung naging batayan mo. Sariling interest at saka yung sariling yung mga kanino ka nakaalay, Samantalang kung napakabigat naman ang nakitang ebidensya kasi I'm sure publicly saka nationwide coverage yan, sir. Every day. Makikita. Kaya nga. Kaya kita-kita na napakatibay ng ebidensya. Bakit ka mag-a-acquit? So, pananagutan mo yun sa mga tao, di ba? Sa publiko. Pero so, dapat talaga, ang tingnan lang yung ebidensya. Wag yung kung ano, wag ma-distract doon sa sasabihin na natin sa kung sino yung kakampi o kung sino yung hindi kakampi. So, ibig sabihin, sandali partner, regardless of political affiliation ngayon, kung ano yung appreciation mo sa evidence that will come out later on in the impeachment trial, tingin nyo masisway ng public opinion yung kanilang mga desisyon just in case, di ba? Kung sinabi nyo lang, just in case overwhelming ang evidence at napapanood sa buong Pilipinas, talaga mararamdaman kung sino yung talagang looking the other way around. Yes, diba? Nagsasabi na totoo. Totoo yun. Yun ang dapat pumasok din sa isipan namin bilang perspective ng mga senator judges. Ayun mga kaibigan, narinig natin si Senator Ping Lacson na talagang yung bigat ng ebidensya dapat ang alam mo yun, tumulak doon sa boto ng mga senator judges. At itong si number 1 Senator Bongo po ay sinabi niya, kailangan makita muna ang ebidensya para alam mo yun, mayroon kaming basehan sa aming ibibigay na boto. Si Senator Bato, ganun din. Kailangan muna naming makita yung ebidensya. Si Ivy Marcos, ilabas muna ang ebidensya at din sa kang malalaman natin sa impeachment. Si Senator Ping Lacson, sinasabi niya, ebidensya din. Wala pa ako naririnig na ibang mga senators na nag-explica o nag-comment na kailangan na ebidensya. Ito palang mga tong narinig ko, nakita kong video. Si Marcoleta, hindi niya tatanggapin yung ebidensya ng Congress, mga kaibigan, ng mga prosecutors. Hindi niya tatanggapin dahil in aid of legislation daw yon. So, i-set aside natin si Marcoleta na alam mo yon, ayaw niyang tumanggap ng ebidensya ng mga prosecutors. So, ganito mga kaibigan, kung mabigat nga yung ebidensya, nanalo si Sara Duterte dahil sa boto, para po sa akin mga kaibigan, magnanakaw pa rin siya. Tama ba? Kung nanalo siya sa boto, kahit pa
gaano katindi yung ebidensya mga kaibigan. Sa boto siya nanalo ha. Magnanakaw pa rin siya mga kaibigan. Diba? Kasi po, kapag ang hustisya ay binoto mga kaibigan, hindi pinagbasihan ng katotohanan. Diba? Mawawala na tayo dyan mga kaibigan ng bansa. Mawawala na tong bansang Pilipinas mga kaibigan. Alam nyo ba kung anong papalit? Sindikato, mga kabayan. So kapag po ganyan ang kalakaran na nangyayari o mangyayari dyan sa Senado ay mafia na mga kaibigan. Diba? Mafia na po ang kalalabasan ng bansang Pilipinas. Diba? Kaya napakahirap na mangyari na yung boto ang magiging pang-alpas kay Sara Duterte. Diba mga kaibigan? So, sabi ko nga mga kaibigan, kailangan kasi, kailangan nating malaman ang katotohanan ay hindi naboboto. Diba mga kaibigan? Hindi nababago ang ebidensya dahil lang maraming kang mga kakampi dyan sa Senado, mga kaibigan. Diba? Halimbawa, kung may nahuli sa CCTV mga kaibigan na nagnanakaw sa bangko, pero ang pulis ay yung pinakamataas na pulis na kaibigan mo siya, pinakamataas, PNP chief. Sabi niya, ayaw kang ipakulong. Ayaw kang ipakulong ng pulis pero may CCTV na nagnanakaw ka sa bangko. Ay mga kaibigan, pagnanakaw ka pa rin. Diba? Hindi nawala ang pagnanakaw mo. Hindi nabura yung krimen. Ano mga kaibigan ang nawala lang? Nawala lang yung hustisya. Diba? Kaya ganyan po yung mangyayari kay Sara Duterte kung maipapanalo niya sa boto mga kaibigan. Malakas ang ebidensya. Malinaw malinaw na may papel ka sa anomalya. Pero dahil ibinoto ka ng mga senador dyan, napatanga-tanga, pinalusot siya mga kaibigan, nawala ba yung kasalanan ni Sara Duterte mga kaibigan? Hindi mga kaibigan, diba? Naipuslit lang siya nung mga boto nung senador na yon na bumoto sa pagpapaalpas sa kanya mga kaibigan, yung hindi pag-convict sa kanya. Diba? Ang boto ng mga senador mga kaibigan, hindi po yung katumbas ng paglilinis ng konsensya ni Sara Duterte. Hindi malilinis ng boto ng mga senador itong katauhan ni Sara Duterte. Kailan pa nakapaglinis ng sabihin natin ng mga kasalanan, ng mga alam mo yun, mga kabulastugan, yung botohan. Wala mga kaibigan nangyayaring ganyan. Diba? Sabi ni Senator Ping, yung boto ay political mga kaibigan. Tama po siya. Kaya lang mga kaibigan, yung pinakamabigat na sinabi niya, ang ebidensya po ay factual. Yan yung totoo. Diba? Political yan, no? Political process yan mga kaibigan. Kaya lang, nakabase dapat yan dun sa bigat, dun sa factual na mga bagay-bagay na didinggin dyan. Diba? Kung ang desisyon po mga kaibigan ng mga senador dyan, nakabase dahil sabi nga ni Senator Ping Lacson, dahil kaalyado o may mga alam mo yun, mga damdamin, mga kaibigan, mga emosyon, hindi po magiging hustisya yan mga kaibigan. Yung ganyang pagboto-boto, papapanalo. Ito po'y sindikato, galawang sindikato yan. Mga kaibigan, kung ang korte ay bumoto, ayon sa dahil alam tawag dito, magkakapartido sila, hindi ibinase sa ebidensya, hindi yun paglilinis mga kaibigan doon sa nagawa ni Sara Duterte. Alam nyo kung ano matatawag natin doon mga kabayan? Pagsasabwatan. Yan
Pagsasabwatan mga kaibigan, yan ang maitatawag natin dyan. Nagtulungan sila. Nagsabwatan, alam mo yun, kumbaga sa ano, nag-inside job. Kaya kahit sabihin pa ng Senado na hindi siya guilty mga kaibigan, ang tanong ay hindi kung sinong nanalo siya sa boto mga kaibigan, kundi ang totoo, wala bang krimen? Totoo bang walang krimen mga kaibigan? Kung may krimen at tinakpan lang ito ng boto, magnanakaw pa rin si Sara Duterte. Diba? At mas masahol pa mga kaibigan kasi nakaligtas siya dahil doon sa koneksyon ng malasindikatong galawan. Yung koneksyon mga kaibigan sa mga senador na sindikato gumalaw, mafia gumalaw mga kaibigan. Diba? Kung ganyan po ang pinaglalaban, kung ganyan ang logic ng mga DDS mga kaibigan, tinatanggap nila na okay lang magnakaw basta't malakas ang backer mga kaibigan. Diba? Okay lang, sige Sara Duterte, magnakaw ka. Malakas ang magiging defense mo dyan kasi nandyan si Bato, Bongo, Amy Marcos, Camille Villar, kapatid na Villar, di ba? Yung si Cayetanong 10K, nandyan pa yung dalawang magkapatid, Estrada, JB, di ba mga kaibigan? Ito yung pinakamasakit di ba? Halimbawa, ibalik natin sa nakaraang BP. Si Leni Robredo mga kaibigan, inakusahan ng parehong krimen. Sigurado mga kaibigan, galit na galit ang mga DDS dyan. Pero kay Sara nagawa yung krimen, tahimik sila, tahimik kayo. Diba? Itong katotohanan kasi DDS Kung kaya ninyong tawagin na ang inyong na ang isang tao'y may matibay na ebidensya ng korupsyon laban sa kanya, na hindi dapat parusahan dahil nanalo nga siya sa boto ibig sabihin, kaya nyong lunukin ang magnanakaw basta't close sa inyo. Diba? Ganyan ba talaga mga kaibigan? Ganyan yung pamantayan ng mga DDS? Ganyan ba kayo kabingi? Bingi kayo sa katotohanan at katuwiran? Si Marcoleta yan, mahilig magsabi ng nasa ng katuwiran. Diba? Si Marcoleta, bingi. Diba? Ang isang magnanakaw mga kaibigan, kung yan ay nakalusot, hindi siya inosente. Siya ay protektado lang mga kaibigan. Protektado lang siya, may humaharang lang sa kanya. Kaya pagka sinabing nanalo sa impeachment, pero hindi sinabing napatunayan na walang kasalanan mga kaibigan, hindi siya pinawalang sala. Tinakloban, pinalusot lang siya. Kung sinabihan kang wala kang kasalanan, pero alam mong may krimen kang ginawa, anong matatawag sa'yo? Hindi inosente mga kaibigan. Madaya ka, tuso ka, yan ang pinakatamang tawag sa'yo. Diba? At ang mga nagtatanggol mga kaibigan, anong tawag? Anong tawag doon sa mga magtatanggol sa mga magnanakaw? Si Marcoleta magtatanggol kay Sara Duterte, matalino? Hindi mga kaibigan, kasabwat ang tawag dyan. Diba? Kasabwat ang tawag dyan kay Marcoleta kung ipagtatanggol niya si Sara Duterte. Kaya nga tatandaan dapat ng mga DDS, ang magnanakaw, kahit yan ay makatakas sa kulungan, makalabas siya ng kulungan, hindi natakas yung ebidensya sa kanya. Ang krimen ay krimen mga kaibigan. Diba? Ang ebidensya ay hindi nawawala dahil lang natalo sa boto mga kaibigan. Diba? Mali ay mali. Kahit pa yung 24 senador, hindi namin iboboto, hindi namin i-impeach si Sara, hindi siya guilty.
ang magnanakaw ay magnanakaw pa rin, mga kaibigan. Kaya kahit papaliguan mo ng boto itong si Sara, nung mga, alam mo yun, ng mga tangang senador na boboto na wag yang ma-impeach, kung may dokumento, maraming whistleblower, diba? May mga hindi maipaliwanag na try lang pera, questionable yung paggastos, diba? Kung ang magiging sagot lang po ni Sara Duterte, naku, kita nyo nanalo kami sa boto. Ay, anong ibig sabihin yan, mga kaibigan? Wala pong panagot. Walang silang masabing katuwiran na sila ay inosente. Nanalo po sila kundi doon sa kapangyarihan ng boto ng mga tangang kakampi. Diba, mga kaibigan? So dito nga, kung tinanggap ninyo na siya ay malinis, hindi kayo niloko ni Sara Duterte, anong masasabi natin doon sa side ng mga DDS? Mga kaibigan, pinayagan ninyo siya magnakaw. Pinayagan ninyo yung pagnanakaw niya, hinayaan nyo lang. Diba? Kaya ito ito dapat tanong ng dito sa mga nagko-comment na DDS. Handa nyo bang nakawin si Sara Duterte? Handa nyong yakapin yung kanyang pagiging magnanakaw? Basta dahil Duterte lang siya? Mga DDS? Sagot? Kung yes ang sagot nyo dyan, mga DDS, huwag na kayong magre-reklamo kung sakasakali may magnanakaw ulit sa gobyerno. Diba? Kasi kayo mismo ang sumuporta dun sa magnanakaw. Diba? Hindi lang siya yung magiging salarin sa future. Kayo rin magiging protector na magnanakaw. Diba? Kasi nga, ang bukang bibig nyo, nanalo sa boto. Tuwan-tuwa kayo. Diba? Tuwan-tuwa kayo dyan sa ganyan. Diba? Kasi nga, yung leader nyo umaasa yan, tatakbo yung impeachment. Hindi dahil sa ebidensya. Diba? Iniisip niya, matatakasan niya yung boto dahil doon sa proseso ng botohan. Diba? Kung totoong malinis si Sara Duterte, mga DDS, tandaan nyo, ba't hindi niya hayaan na lang, wag na siya magsabi ng bloodbath pang kalokohan niya. Hayaan na lang niya yung proseso ng impeachment. Labanan sila batay sa ebidensya ng kanyang mga defense lawyers. Hindi boto. Diba? Hindi boto, katuwiranan. Diba? Kailangan mga tuwiran kayo dun sa ebidensya. Hindi kayo mga ngatuwiran doon sa boto. Diba? Kasi, yung isang leader na may integridad, mga kaibigan, hindi po yun nakubli doon sa boto ng kaalyado niya dyan sa Senado. Hinaharap niya yung katotohanan. Hindi niya, alam mo yun, hindi niya inihaharap yung kabulastugan. Hindi kabulastugan yung ihaharap niya sa live TV broadcast ng impeachment na yan. Pero ano mga ginagawa, mga kaibigan, ng mga DDS na to? Pinoprotektahan yung mga senador. Pinoprotektahan para bang nakasandal sila doon sa boto, mga kaibigan, doon sa koneksyon. Hindi binibigyang importansya yung ebidensya at parang lamang na nga daw sa boto, wala nang impeachment. Mga kaibigan, yan bang leader na dapat tularan? Mga kaibigan, yung leader, pagka yun na nagnakaw at may ebidensya, dapat panagutin. Diba? Kaya nga itong sistema ng impeachment ay ganito Ang isang sistema na nagpapalusot sa magnanakaw, mga kaibigan, ay isang sistema po, kinukonsinti yung krimen. Diba? Sa gobyerno, mga kaibigan,
pagka hinahayaan yung isang magnanakaw, yung isang sabing corrupt o tiwaling leader na alam mo yun, ayaw niyang umalis sa pwesto. Kahit na alam mo yung kabila ang ebidensya, ito yung pwede maging ano niyan mga kaibigan, resulta. Ito yung mensahe na ibinibigay ng ganyan Pwede kang magnanakaw, basta't marami kang kakampi. Maililigtas ka yan. At kapag ganyan yung naging prinsipyo, mga kaibigan ng pamahalaan, yung mga nandyan sa gobyernong namumuno, paano pa tong batas na lintik na umiiral dito sa Pilipinas, mga kaibigan? Kung batas din lang naman pala ay napapaglaruan ng mga hinayupak. Di ba? Kung tinatanggap niyo mga kaibigan na ganito yung sistema na okay, panalo na si Sara. Yung kinasasangkutan niya ipapapanalo ng boto. Ay tandaan niyo ito mga kaibigan. Yung mga DDS ngayon, yung mga inapo nyo, sila yung magbabayad kapag pinabayaan nyo itong kabulukan ng gobyerno kasi tinutulungan yung manatili itong ganitong mga kawalang hiyaan. Boto-boto kayo, tiwalang-tiwala kayo, impeach, wala na yan, wala nang impeachment. Kasi ang daming kaalyadong nanalo sa PDP. Aimee at yung Camille Villar mga kaibigan, wala na, talo na kayo. Ito nga mahirap talaga mga kaibigan di ba? Wala siyang kasalanan. Yan yung pinangahawakan. Di ba? Boto lang, hindi katotohanan. Ang boto mga kaibigan, bilang lang yan. Hindi yan pwedeng gawing katibayan para mapawalang sala si Sara Duterte. Kung may isang magnanakaw na nakaligtas sa parusa dahil naiboto siya ng mga kakampi niya dyan sa Senado mga kaibigan, hindi po siya na-absuelto doon sa katotohanan. Naaabsuelto siya dahil marami siyang kakampi na takot mawalan ng pwesto. Yan po ang totoo mga kaibigan. Diba? Kaya DDS, kayong mga nagko-comment, kung yan ang paniniwala ninyo, kung ganyan ang uri ng pamumuno na gusto nyo alam mo yun, manatili na pinaninindigan nyo yung ganyang klaseng mga senador, kayo na mismo nagsasabi sa mga sarili nyo, okay lang magnakaw. Basta't Duterte ang apelyido. At kung ganyan yung magiging bayan natin, wala na tayong kinabukasan. Diba? Kaya mga DDS, kayo'y tumigil-tigil ng inyong mga pangangatwiran. Diba? Tumigil-tigil kayo ng ganyang mga baloktot na katwiran na mga pag-iisip. Diba? Yung sinusuportahan yung argumentong yan na boto, okay na, ligtas na, magiging 2028 president na si Sara Duterte. Mga kababayan, di ba? Kung ganyan po ang ating lipunan na tumatanggap ng leader na matibay yung ebidensya na sangkot siya sa korupsyon, napapawalang sala siya dahil may boto nga nangyayari, lamang siya sa botohan, mga kaibigan, yung mga leader na bumoto na hindi siya ma-impeach, saan po tapat yung mga yan? Tapat sa tao. Diba? Hindi tapat sa mamamayan. Nakukuha niyo mga kaibigan? Dapat kasi yung mga leader na yan, tapat po yan sa atin, sa mga mamamayan, tapat yan dun sa prinsipyo at sa mandato niya.
Hindi siya tapat sa iisang tao lang. Diba? Ganyan po mga kaibigan dapat ang iisipin ninyo. Kaya yan ang ironic yung situation mga kaibigan kahit may ebidensya, yung ebidensya ay talagang sinusupalpal, sinasampal si Sara. Pero pinipili nyo mga kaibigan na okay kayong mga senador, pagtakpan nyo, depensahan nyo si Sara. Ay mali mga kaibigan kasi tulong-tulong na kayo sa pagbuo at palakasin itong sindikato ni Duterte. Diba? Kaya nga ang hustisya dapat po mga kaibigan, hindi nakabase ang hustisya sa dami ng boto. Dapat talaga yung bigat ng ebidensya mga kaibigan. Ang mangyayari mga kaibigan dito sa kaso ni Sara Duterte, kung maibabasura ang kaso nito dahil alam mo yon, hindi nga tinatanggap yung ebidensya, kundi maraming bobotong mga senador dahil natatakot, dahil kasabwat. Mga kaibigan, pare-pareho na tayong mawawala ng dangal dito sa Pilipinas. Diba? Kasi okay lang maging magnanakaw dito ang leader basta't kaalyado. Hindi nila tatanggalin. Diba? Ewan ko kung bakit natatanggap ng DDS itong mga ganitong katuwiran mga kaibigan. Ibig lang sabihin nito, itong mga DDS na walang kwenta din yung konsensya nila. Diba? Basta't hindi lang okay lang yung konsensya. Yung, kaya namin diba? Isuko yung konsensya namin basta't yung idol namin mapabalik bilang presidente next 2028. Anong klase? Anong bansa ang mabubuo natin ng ganito mga kaibigan? Diba? Yung kababawan ng logic niyang mangingibabaw dito sa bansang ito ay nako, babagsak po ang antas talaga ng Pilipinas. Kapag ganyang katuwiran ang mangingibabaw, diba? Wala na sa katotohanan ng basehan ng tama at mali. Yun ang pinakamahalaga Yung tama at mali, nakatungtong yan sa katotohanan. Diyan ka babase. Hindi ka dahil itong si Bato, loyal kay Sara, loyal sa mga Duterte. Si Bongo, loyal din. Napaka-loyal din, diba? Malakas ang ugnayan ng mga kapangyarihan nila. Magkakakampi. Kung ganyan pala mga kaibigan ng prinsipyo, nawawala po ang hustisya. Ano lumalabas sa bansa natin? Kabuktutan. Diba? Kabuktutan mga kaibigan ang mangyayari dito sa bansa natin. Kaya nga ako lagi kong pinipilit mga kaibigan, wag sana tayong pumikit sa katotohanan. Diba? Protektahan natin yung leader na nagtatrabaho. Wag yung leader na may mabigat na ebidensya, sangkot sa korupsyon, palamura, pagpatay ang laging bukang bibig. Diba? Inuuna yung magpakyut kaysa yung magtrabaho. Walang integridad mga kaibigan. Diba? Parang pakikisama lang. Pagka ganyan magmafia government na lang tayo mga kaibigan. Diba? Hayaan, sige, ako magiging sindikato rin. Kasi wala kailangan mo sumubay doon sa sistema. Diba? Kailangan mo sumubay, kailangan mong doon sa agos. Diba? Hindi na kailangan ng mga kusakasakali bang magkakakasa. Wala nang dokumento, wala nang testigo, wala nang record pa. Diba? Okay lang, lantaran ng katiwalian. Diba? Kaya mga kaibigan, kayo mga DDS, wag naman ninyong idikit yung idol nyong si Sara Duterte. Wag niyong idikit dun sa imahe ng pagiging magnanakaw.
Diba? Idinidikit niyo sa sa alam mo yun, siya ay magnanakaw dahil wala. Diba? Wala kayong pinaniniwalaan na ebidensya. Oh, diba? Ano yung mangyayari niyan ngayon? Ipinapamana nyo ngayon sa anak nyo yung sistemang palpak, puro kabalbalan, walang katotohanan, di ba? Mga kaibigan, hindi lang kayong tao dito sa Pilipinas. Di ba? Kung ang isang bansa ay, alam mo yun, pwedeng yung leader ay manatili sa pwesto na nagnanakaw, basta't may connection sa gobyerno, konting talu-talumpati lang, diba, mga palapalamuti, wala na yung ebidensya sa kanya, ay nako. Diba? Kung natatanggap nyo yan mga kaibigan, tama nga yung katuwiran siguro na okay lang yan, sige magnakaw kayo basta't hindi naman kayo ninanakawan. Mali yan mga ganyan mga kaibigan na pangangatwiran. Ninakawan ka. Pagka ganyan mga kaibigan, ninakawan tayong lahat ng pera, ng tiwala, dignidad, at yung siyempre yung pag-asa ng sistema natin sa, alam mo yan, yung mga justices na yan. Diba? Kaya mga kaibigan, itong gagawing impeachment ni Sara, hindi lang po ito politika. Diba? Pagka itong sistemang ito, itong impeachment ito ay nagsimula na, titingnan po natin yung kabulukan. Titingnan natin kung talagang yung pamahalaan natin ay pinagtataksilan yung tao. Yung mamamayan, pinagtataksilan nitong mga senador na to. Diba? Wag naman sana mangyari mga kaibigan kasi nakakalungkot yung ganyan. Hindi ako mananahimik mga kaibigan eh. Ayokong piliing manahimik. Diba? Kasi magiging mas masahol pa tayo sa hayop pagka ganyan pinabayaan natin pinagtatanggol natin yung mali. Diba? Dahil loyal kayo, dahil alam mo yun, idol nyo nga, dahil opposition kayo kuno, diba? Mga kaibigan, kung ganyan po kayo mag-isip, uulitin ko, wala pang saysay na ang hustisya. Lahat magiging krimen na. Basta't maiboto ng kakampi, sige, pwede na. Burahin na natin yung kaso. Ay di lahat ng katiwalian mga kaibigan. Basta taga Malacanang ang gumagawa, okay na, pagtatakpan na. Ay mali mga kaibigan, talagang napakamali. Kasi si Sara Duterte, BP, galing pa rin niya Malacanang eh. Kaya itong ito sana yung tatanong ko sa DDS kung kailan kayo magigising, 'di ba? Kailan kayo magigising? Kailan niyo haharapin yung katotohanan na hindi lahat ng itinatanggi ay inosente? 'Di ba? Itinatanggi ninyo, okay, inosente si Sara Duterte, itinatanggi ng mga senator, inosente si Sara Duterte. Mga kaibigan, ang hindi paghuli o ang hindi paghatol kay Sara, hindi po nangangahulugang walang sala. Diba? Ang hindi po pagtanggal sa pwesto niya ay hindi ibig sabihin wala siyang kasalanan. Diba? Kasi minsan po, mas makapangyarihan talaga po ang proteksyon kaysa sa batas. Mas makapangyarihan yung mga nagpo-protector kay Sara Duterte kaysa sa batas mga kaibigan. Yan yung pinakamahirap. Kaya dapat po tayo ay may prinsipyong hanapin natin yung mali. Diba? Palakasin natin talaga yung alam mo yun, yung pag-angat sa katotohanan. Palitan tong sistemang bulok mga kaibigan. Diba? Kaya kung lagi niyong pipiliing ipagtanggol tong si Sara Duterte, kahit pa kasing liwanag ng araw yung ebidensya, mga kaibigan, kung isang araw mangyari ito, wag na kayong magtataka.
kayo naman po magiging biktima nitong sistemang ito. Di ba? Kayo naman po talaga ang nanakawan, kayo ang lolokohin, kayo ang pababayaan ng gobyerno. Kaya mga kaibigan, sa huli, walang ibang dapat sisihin kundi yung mga DDS na bulag-bulagan. Diba? Tapat sila pero bulag. Yan mga kaibigan. Yan lang po ang sasabihin ko sa inyo. Maraming salamat sa panunod. Kailangang matuloy itong impeachment na ito. Titingnan natin kung si Sara Duterte sa kabila ng napakatibay na ebidensya mananalo dahil sa boto. Magnanakaw pa rin siya mga kaibigan. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat mga kabayan.